Good morning guys. Pasok ka na naman. At hulaan nyo, may kasama ako. Wow! Sumabay sa akin si Emma. Ayun. Ako ang kasabay. Halika na. Ay, lamig. Hey! Good morning, good morning! Yes, may kasabay ka ngayon. Sabay ako, nagka-date ako. Hindi, ano kasi guys, papasok raw siya ng maaga. Ayan, pasok ako Emma. Kasi meron kaming urgent. So, flexible naman yung time namin, hindi fixed na 9 to 5. Ngayon, gagawin kong 8 to 4 para mapasa ko agad kasi kailangan na siya masubmit or mapirmahan. So, syempre, dapat alam din natin yung mga needs ng mga lawyers natin. Kaya, yun, prioritize na lang. Kung may, may i-adjust ako sa time ko para maging maaga ako matapos dun sa task. So, adjust ko na lang. Tsaka, lalo na ngayon, kapag umaga naman ay pwede akong sumabay kay Alvin. So, pag hapon, pag 9 to 5 ako noon, doon ako sasabay. Pero pag 8 to 4, sabay ako sa umaga. So, magko-commute na lang ako mamayang hapon. Okay lang kasi grabe guys, pag Friday, alam nyo yun, sobrang siksikan sa C-train dyan sa downtown. Rush hour. So, yun. Grabe. Medyo malamig-lamig pa kasi yung ngayon, maulan sa Calgary. Alam ko nga mamayang uwian, 4 to 5 uulan ulit. So, 6 degrees nga pala ngayon. Pwede na. Pero, ito mo, ganyan lang naman suot natin, hindi na winter jacket. So, pinapapunasan ni Alvin. Wala pakita. Nakita eh. Nag-moist. So, punta na kami ulit ngayon ng Chinook Station. Chinook Station. So, yun guys, Friday na. Yes. Ang bilis. Parang kailan lang nasa Silver Lake tayo ng weekend, no? Yes. Oo. Weekend na naman. Ang bilis ng araw talaga. Grabe. And ito na yung last day ng practicum ko. Yay! So, kung napanood nyo yung video ko kahapon or nung isang araw, yan. May job offer na tayo. So, by Monday, Napasweldo na siya. may sweldo na yun, guys. Pero grabe talaga, nag-aantay pa rin talaga ako ng completion letter, transcript of records para ma-submit ko kaagad. Kasi by next week, 20 hours lang ako magiging qualified. But still, I'm hoping na matanggap ko siya or ma-receive ko na siya by Monday or Tuesday. Tapos diretso apply na tayo para kasama na rin to ma-extend sila Alvin dahil meron nga tayong job offer. Yun ang inantay din natin. And yet, super grateful pa rin kay Lord. Nandyan pa rin ang feelings of so much happiness kasi kahapon nga tayo nakausap ng boss and nalaman natin na yan, ko-continue natin ang ating work sa kanila. Ano pwede may kwento sa kanila kung paano ka in-approach ng boss mo? So, in-approach ako ng boss ko, ayan, 10 AM kasi dumadating yun, tapos magka-coffee-coffee muna siya. So sabi niya, yeah, I'll talk to you and Afshin after I make my coffee. So yun, so pupunta na ako kay Afshin. Sabi ko, yun, kakasabi daw tayo ng boss namin. Tas, anong pakiramdam mo na? Di parang alam ko na it's all about us continuing or not yan by next week. Kasi syempre, end na nga ngayon eh. We need to know kung pupunta ba kami ng Monday. So, yun. Tapos, pumasok na kami sa room niya after he made the coffee. And then, sinabi niya na, yes, I'm making you an offer, both of you. I love what you're doing. Wow. Both of you are mature students. Wow. Kasi kami ni Afshin, ako syempre, meron na rin akong past legal experience. Hindi naman ako fresh graduate. Tapos si Afshin, na rin yan, mature student na rin siya. So, gusto raw nila yung work ethics namin. Kasi, sabi nung boss namin, yung previous student nila, practicum student, medyo bata pa. Alam niyo yun, parang mas kailangan talaga i-train or wala yung like attitude sa work na focused din and dedicated. So iba talaga pag may maturity na sa work, alam niyo yun, alam na nila yung needs ng company. So alam na nila yung task na gagawin, hindi na kailangan utusan, hindi kailangan i-refocus. So yun yung nagustuhan niya. Kaya instead daw of offering one
slot ay inofferan niya kami 2. So at least diba hindi kami kakaba-kaba na sino kaya sa amin. At saka mahirap yun yung parang, diba, may isa sa inyo nakuha tapos may kukunin ba? Oo. Parang, diba, Nag-isip rin kami niyan kasi pwede talaga, knowing that this is a small firm and yung history talaga ng firm na to, tumatanggap lang siya ng isa. So, ngayon kasi, meron din siyang need dahil meron ng big project na paparating. So, kakailanganin niya ng mas maraming tao. So, nag-hire siya ng 2 bago. Yan. So, I'm very happy. Yan. Sobrang nag-congratulate kami sa isa't isa ni Ashin after talking to him. Ayun. Diba? Tapos nung lunch, tawag agad siya sa akin. Nung nag-ring yung phone ko, alam ko na, sabi ko, merong sasabihin sa akin to. Ashin, binanggit niya nga. Kasi sabi ko rin sa kanya, kasi nag-aalala na siya guys nung nakaraan. Sabi niya, hindi pa rin daw sila kinakausap ng boss niya. Sabi ko sa kanya, hindi, bago matapos tong linggo na to, kakausapin talaga kayo niyan. Siyempre kasi, last niya na yung Friday. Alangan namang Friday kayo kausapin. Diba? So, yun, tama yung tutok ko. So, biniro ko pa si Alwin. Nung unang statement ko sa kanya, sabi niya may job na ako, tapos sabi niya di congrats, sabi niya magkano agad, yun yung tanong. 15 sabi niya. Ko minimum wage. Uwe, sabi ko hindi ako naniniwala. So yun, buti na lang naman above minimum tayo, pero syempre starting level pa rin yun. So sabi ko rin naman pansamantala din to and we'll see kung saan tayo aabutin dahil syempre hindi naman talaga fixed na dito tayo forever. We'll see kung saan tayo mas mag-grow. Basta ngayon talaga kailangan natin yung work lalo na for PGWP purposes. Saka pang rin talaga muna. Sabi nga sa kanya, pang-extend lang muna natin ng PGWP. Yes. Pero if ever naman, 'di ba, magtagal ako dito like 1 year. Maganda tong experience kasi siya qualified for CEC or Canadian Experience Class. So pinili ko talaga guys yung law firm or yung position na legal assistant kasi tier 3 siya. Alam nyo ba kapag sa court, although gustong-gusto ko sa court kasi may opportunity rin kami na doon mag internship, hindi ko pinili yung sa court or winidraw ko yung application ko dahil yung judicial assistant ay tier 4 lang. So nakakainis no kasi inisip ko mas mahal pa ngayon sahod sa government kasi judicial assistant tapos yun sa either government of Alberta or city of Calgary ka o courts of justice ka mag-work. Pero kasi it's a matter of position. Kung position mo judicial assistant, then yung tasks and responsibilities mo nagpo-fall sa description nila sa NOC code na yun, naku, hindi siya pasok as tier 0 to 3 or for Canadian Experience Class. So sabi ko, ayoko magtrabaho for several months or even a year tas hindi pala siya nagka-count ng for CEC. So sabi ko, sa law firm na lang talaga and i-goal ko yung position ko ay legal assistant. So gladly naman ito yung nakuha natin after practicum. Nice. Ayan, diba? Okay, ganda ng weather. So sana hindi ako ulanin kasi nga mamayang hapon ay magko-commute na lang ako. Pero anyway, okay na lang din yon. May payong naman sa office, pwede namin hiramin. And yun, Friday naman na. Mamaya ulit. Dito na tayo guys sa Chinook Station, no? Bago, no? May kasama ako. Wow! Normally ako lang eh. Ayan. So maganda lang dito sa Chinook Station. Every siguro 5 minutes laging merong Pag train. bus ako, diba? Pag bus talaga mahirap. 10-12 minutes on Oo, ride. ganun talaga yung niya. Interval niya. Ayan, no? Parang Baguio feels. Oo nga, ang ganda ng weather ngayon. 8 ata 6. Parang ganun. Pero magda-12 to 13 siya mamayang hapon. Tapos uulan. Oo nga, kahapon guys, lakas ng ulan. Nung nag-vlog kami, pumunta kami ng Costco, maulan. Kasi kailangan namin bumili ng gatas ni Sayon. Ay nako, nabutan pa tayo ng train, no? Hindi lang naman ito. Saglit lang naman yan, dadaan lang naman dadaanan lang naman natin yan eh. Pagdating natin doon nakataan. So yun guys, no? Good news talaga yun. Ingay. Good news yun talaga guys sa amin. Si Emma magkaka-work na. Nakakatulong na sa wakas. Ay, salamat. Salamat talaga. So yun guys, no? Abang muna kami ng train. A few inches later.
Hi guys! Ayan, naghiwalay na pala kami ni Alvin. Wow! Hiwalay ng sasakyan. So siya, pumunta pa sa Blue Line na train and ako nag-bus ako. So nakasakay naman ako agad. And nandito na ako sa building. So medyo umaambon na, pero mahina lang naman. Yan, buti na lang no, naka-shoes lang tayo. Ayan o. Pag Friday kasi chill day lang. So you can wear anything, even pants. No need to wear business casual. So yun, maaga ako ngayon. Usually kasi 9 ako, ngayon 8. Ayan, para matapos ko agad ang assignment. So mamaya na lang ulit. Several song-filled hours later. Hi guys! Ayan o, hindi na ako nakapag-update. Yan, Friday. Simula kanina sa pagaling sa office and then nakauwi na ako. After 10 years. Wala nyo na nangyari. Diyos ko, no? Naligaw ako. Naligaw. Kasi hindi ko alam kung bakit iba yung pinuntahan ng bus na sinakyan ko. Guys, sobrang layo ng inabot ko. Papunta na yata sa Seaton yun. Sobrang mababa or deep south na yun. Tapos, gusto ko na mag-stop. Yan, magbibip for bus stop. Pero, nasa ako parang mga trail, baby. Mga, ano nga yung tawag doon? Highway? Highway, magbaggit ka ng mga South Trail. Stony Ganyan. Trail? Stony. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Hindi ko na alam. Tawag siya sa akin agad guys. Nasa nasa train ako nun. Hindi ko naririnig. Tapos Hindi ko na malala. Sabi nga niya na naligaw siya. Ang aga ko pa naman umuwi kasi nga 'di ba ang aga ko pumasok, tapos mamamali ako ng bus. Hindi ko alam kasi yun naman yung nasa maps, pero iba siya, iba yung iba yung naging ruta niya kasi nagtry ako ng ibang number. Kasi gano'n naman 'di ba baby, minsan yung 131 tsaka 151 dumadaan din dito minsan. Hindi ko alam bakit hindi dumaan. So anyway, yun. Kaya nahuli na rin ako ng uwi. Imbis na maaga sana ako. Ayan. Okay lang yan. Okay lang yun. Buti na lang din. Friday na. Hindi ka naman basta-basta maliligaw dito. Hindi, iniisip ko na lang, sige, go na lang sa pinakamalapit na lang na stop. Pero grabe yung pinakamalapit na stop nila. Sobrang layo kasi nga highway yung dinaanan ng bus. So, aantayin mo pa siya umeksito kung saan man yung pwedeng babaan. Napunta na ako sa mall sa Deep South. Yun. Grabe. Ayan. So, pero hindi naman ako nag-worry. Inainis lang ako kasi ang layo ng binabaan ko para bumalik. Kasi naman accessible naman talaga yung bus. Sabi ko kung saan ka bababa, meron din yung katapat na pabalik. Hindi ko lang makita talaga yun. So, charge to experience. Kaya yun talaga, hindi ako nagpe-pay attention. O kaya siguro kung ganun yung number, dating tanong din ako sa driver. So, yun, diba? So, anyway, ayan, gala muna tayo. Pasyal lang. Grabe yung yung work ko. Syempre, last day na nga eh. So, nagpakain kami ng pizza sa Bone Firm, small firm lang naman yun. And as a thank you kasi natapos na namin ang practicum. Yan. Sa next Monday or next phase na ay as an employee na tayo. Although yun nga, mapipigil lang pagiging employee natin kung hindi pa dadating yung completion letter or transcript of records. Pero syempre, magre-request na ako as soon as ma-post yung last grade ko. Yung last grade na inaantay ko is yung practicum, which is yun nga, kakatapos lang ngayon. So we will see. Okay lang naman ako mag 20 hours for the first week kasi hindi naman din tayo yung work na talaga, di ba? Okay lang, Alwin, no? Chill lang. Chill lang pero tayo. Pero may sweldo ka na nun, di ba? May sweldo na tayo. So, 20 hours ka lang. 20 hours nga lang. So, doon tayo sa talaga, proseso, yung legal. Kasi mga komplikado, although may nag-advise, kahit official transcript, pwede ka na mag-apply ng PGWP. Ayoko gawin yon kasi nakakatakot yung mamaya ma-reject ka tapos magpapa-restore ka pa ng status. So, wait na lang kami. Wala sa legal. Yan, wait, legal naman din yon pero sugal lang. Kasi ang requirements talaga ay completion letter tsaka official transcript. Pero either of that two. Wala naman kasing yung unofficial or although nasa website siya, mas gusto ko yung official na lang. So, yun. Anyway, ayan. Importante, may work ka. Yes. Yun ang mahalaga doon. Tuloy pa rin naman tayo sa pag-apply dahil
meron pa tayong job na mas gusto. Yan after. Basta ano ko lang to, prayer heard pa rin talaga kasi gusto ko meron ng sasalong job agad pagkatapos ng practicum and para sa PGWP. Yun naman talaga yung hiniling natin. Oo, sabi sana ko, magka-work sana magka-work agad kasi delikado yung nga yung visa. So as soon as yan ma-extend na or ma-applyan na yung PGWP, pwede na ako mag-search later on. So yun na yung next phase. Mas gagaan na yung loob ko kasi hindi na kami kakaba-kaba for the expiration ng visa. Addition, another 3 years yun, di ba? Yes. Alright. So sana tayo? Kala muna. Pasya lang, baka mag-Chinook Mall, ganyan. Yes. Dito lang, wala naman kasi. Alam nyo ba, nakakaloka yung weather dito sa Calgary? May thunderstorm kanina, umuulan. Tapos, umaraw, ganyan. Tapos, kumulimlim, kaya nung umuwi ako, umuulan na naman. Tapos, ito na naman siya. Ang araw, Diyos ko. 4 seasons in one day. O, hindi ko alam, parang 5 seasons, 8 seasons. Kinakabahan nga ako kanina eh. Bakit? Baka mag-hail. Oo, kasi kakaiba talaga yung weather. Parang ganon-ganon. May rain, tapos sunny, tapos rain. Tapos ito, sunny na naman. Pero tinan nyo yung gitna, parang dun magkaka-rain. Ewan ko. Yun. Ganto talaga sa Calgary. So last time, saan nga tayo? Yung sabi nag-hail nga daw. Hindi lang natin naabutan yun. Sa downtown, di ba? Oo. Yan, parang may portions lang din na nag-hail. Hindi, nung umattend tayo ng birthday sa anak nila, nag-hail daw doon, nagpamassage kami. Buti na lang, na late kami kasi nag-hail sa area nila. So it depends rin talaga sa area. Yan, kaya may mga area na mas mahal yung insurance kasi mas higher yung incidence ng accident, higher yung incidence ng hail. Yun, mamaya ulit. So yun guys, kakagaling lang namin sa Value Village. Maiba naman, lagi kaming Goodwill Ito siya. Yan. So marami ring laman dito na mga thrift goods, yung mga damit, sapatos, toys, whatever gamit sa bahay. Kaya lang sa Value Village, dito may tax siya compared sa Goodwill na walang tax. So anyway, maraming salamat po again sa pagsama nyo sa araw na ito sa aming vlog. And if you have any questions, you can comment down below your questions. And we'll see you on the next one. Peace!